Alam nyo ba kapag namatay tayong mga tao, isang malaking kaginhawaan yun para sa atin. Kasi tayong mga tao, para tayong nasa loob ng kulungan sa loob ng ating katawan na to. Which is yung katawan natin, nagkakaroon ng sakit, namamatay, nagugutom, nauuhaw, pinagpapaguran natin yung kinakain natin. Lalo na yung magkasakit, alam natin na pag nagkaroon tayo ng sakit, mahirap sa pakiramdam. Di natin masasabi na lagi tayong masaya. Meron ding panahon sa buhay natin na mahirap yung pinagdadaanan natin, yung stress, yung pressure. Minsan nabibigatan tayo. At kung papansinin din natin yung paligid natin, itong mundo natin, punong-puno rin ng mga problema, korupsyon, kahirapan sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar. Kaya bilang isang tao sa loob ng katawan na to, para tayong nasa loob ng kulungan, nasa loob ng sumpa. Kasi mula nung nagkasala yung tao, si Adan to si Eva, napasan din sa atin yung mga sumpa mula sa kanila, sa magiging anak nila hanggang sa atin, napasan yung mga sumpa sa loob ng katawan natin. Kaya hindi ko maigagaranti yung magandang buhay nating mga tao, lalo na yung sumusunod sa Panginoon, yung mga lumalakad sa kalooban ng Diyos. Hindi ko maigagaranti yung magandang buhay para sa atin hanggat hindi dumarating ang Panginoong Jesucristo, o kaya hanggat hindi tayo namamatay. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6 to 8, kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Pero dapat kang matakot kung mamatay ka na walang Panginoon. Kapag dinathan mo yung kamatayan na hindi mo tinanggap ang Panginoon nung ka matatakot, mas malala pa dito sa buhay na to yung mararanasan ng mga taong hindi sumunod sa Panginoon, hindi naniwala. Walang hanggang parusa sa impyerno. Pero sa ating mga tao naman na hinihintay ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, na pag-asa natin, maigagaranti lang natin yung magandang buhay kapag dumating na siya. Dahil pag dumating na siya, babaguhin uli ang mundo, i-restore, i-restart, i-reset, pati na yung katawan natin ay babaguhin. Bibigyan tayo ng bagong katawan na hindi na mamamatay, katawan na hindi na magkakasakit, hindi na natin pagpapaguran ng gusto yung mga gutom, yung uhaw natin. Ang higit sa lahat, muli na nating makikita ang Panginoong makakasama. Dahil dito sa mundo, matagal na panahon na hindi natin siya nakita, hindi natin nakasama. Pero kapag muli siyang dumating kasama yung bagong kaharian niya, muli na natin siya makakasama sa bagong langit at bagong lupa.